Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 870 hanggang 76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Conrad. Napansin ni Alvin sina Conrad at Ken sa isang sulyap. Sa tabi nila ay may isa pang matipunong binata na halos 2 metro ang taas at medyo mahigit 30 ang edad. Siya ay tila magaspang at malapad, at ang kanyang mga mata ay puno ng sigla. Ikaw si Alvin. Nilapitan pa lang nilang tatlo sina Alvin at Nancy nang ang mata ng matipunong binata ay tumuon kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding layunin sa pakikipaglaban. Nabalitaan ko na minsan mong natalo si Conrad sa isang strike. Oo. Matapos batiin ni Alvin si Ken, sinalubong niya ang tingin ng matipunong binata at tumango. Kaya kung talunin si Conrad sa isang strike din. Halika, labanan mo ako. Sa sandaling matapos magsalita ang matipunong binata, ang kanyang buong katawan ay tila napalitan ng kidlat na dumating sa gitna ng practice ground sa maikling sandali, at ang kanyang matipunong katawan ay tila hindi naging pabigat o pahirap kahit kaunti. Hindi na kailangang sabihin, nagulat si Alvin sa mga salita ng matatag na binata. Alam niya ang lakas ni Conrad. Ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Pangatlong antas ng Intermediate Fire Concept. Ang matipunong binata na ito na mukhang lampas 30 ay may kakayahang talunin si Conrad sa isang galaw din. Hindi nakita ni Alvin ang pagtatanim ng matapang na binata sa unang posibleng sandali, at sa halip ay tumingin siya kay Conrad na may bahagyang pag-uusyoso habang nagtataka siya kung totoo ang sinabi ng matatag na binata. Tumango si Conrad na may mapait na ngiti, at nagbitaw siya ng ilang salita pagkatapos ng maikling sandali. Pareho kayo, freaks. Freaks. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap, at siya ay bahagyang nagulat. Matagal na siyang nakasanayan na tawaging freak. Ngayon, tinawag ni Conrad ang matapang na binata na isang kakaiba, kaya ang matatag na binata ay malamang na may kaunting lakas. Alvin, hindi ka matatakot na kalabanin ako, di ba? Ang matatag na binata na nakatayo sa gitna ng practice ground at naghihintay sa pagdating ni Alvin sa loob ng mahabang panahon ay malamig na umungol na may tonong puno ng paghamak. Big guy? Anong sinasabi mo? Paanong matatakot sa'yo ang Kuya Darfield ko? Hindi pa man lang nagsasalita si Alvin nang hindi na kaya ni Nancy na makita ito. Labis niyang hinangaan si Alvin, kaya natural na hindi niya kayang tiisin ang isang taong kumukutya sa kanyang idolo. Sige, Alvin. Ngumiti si Conrad kay Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, sinabi ko lang sa kanya na natalo mo ako sa isang galaw. Hindi ko sinabi sa kanya iyon tungkol sa insidente kung saan nakipag-ugnayan ka sa 8 bandido at ang pinakamalakas na 3 sa kanila ay nasa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Nang matapos siyang magsalita, si Conrad ay may masamang ngiti sa kanyang mukha na para bang naghihiganti siya ng masama. Umiling si Alvin. Itong Conrad na ito ay hindi mag-iisip na kailangan kong gamitin ang aking soul skill, 1000 illusions, bago ko maharap ang matatag na binata na ito, tama ba? Hindi umimik si Ken, at tumayo siya sa gilid habang naghihintay na makita ang palabas. Kahit na hindi niya masyadong kilala si Alvin, batay sa kanyang pangunawa kay Alvin, talagang hindi tatanggihan ni Alvin ang hamon ng matatag na binata. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama si Ken. Whoosh! Lumiwanag ang anyo ni Alvin upang mag-transform sa isang bulk zone ng hangin na agad na dumating sa harap ng matipunong binata at humarap sa kanya. Anong pangalan mo? Gusto mong malaman ang pangalan ko. Matatalo mo muna ako. Tinitigan ng matapang na binata si Alvin na may nagbabagang tingin, at ang kanyang boses ay parang kulog na dumagundong. Oh, interesting. Nagsimulang tumawa si Alvin. Hoy! Kuya, huwag kang umiyak kapag natalo ka sa Kuya Darfield ko. Sumigaw si Nancy sa gilid habang tumatawa, at gusto niyang pukawin ang gulo. Ako, talo sa kanya. Nagalit ang matapang na binata nang marinig niya si Nancy, at umungol siya. Munting babae, buksan mo ang iyong mga mata at panoorin. Tingnan kung paano ko, Dindo, talunin siya. So tinatawag kang Dindo.
Mapaglarong inilabas ni Nancy ang kanyang dila at nakangiting sinabi, napaka hindi uso na pangalan, mas mababa ito sa Kuya Darfield ko. Ikaw. Ngayon lang napagtanto ni Dindo na hindi niya sinasadyang mawala ang kanyang pangalan, at agad siyang nakaramdam ng bahagyang galit dahil sa kanyang kahihiyan. Ngunit natural na hindi niya ilalabas ang kanyang galit kay Nancy, na isang hindi nakakapinsalang maliit na babae, at tinitigan niya si Alvin habang sinasabi niya sa mahinang boses, Alvin, ipapaalam ko sa batang babae na iyon ngayon na ang pagkakaroon ng magandang pangalan ay walang ibig sabihin. Nakaramdam si Alvin ng isang alon ng kawalan ng imak nang marinig niya si Dindo. Ang ugali ni Dindo ay talagang walang pinagkaiba sa isang bata. Sige po. Tumingin si Alvin kay Dindo at bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay ipinahiwatig niya na handa na siya. Hindi nagpatinag si Dindo nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa habang ang dalawang hibla ng earth and yellow na enerhiya ay bumulwak upang itulak siya upang direktang kumislap patungo kay Alvin. Ang earth and yellow energy ay tiyak na kombinasyon ng kanyang origin energy at earth concept, at ito ay nagbago sa material na enerhiya ng lupa. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot upang tuluyang magtagpo sa 160 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na mapanganib na umaakay patungo kay Alvin kasama si Dindo. Sa wakas ay napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya itong 160 sinaunang may sungay na dragon silhouette. Hindi niya akalain na si Dindo ay talagang napakalakas. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang bilis ni Dindo ay napakabilis na ang mga mata ni Alvin ay bahagyang hindi makahabol, at nagmamadali niyang itinusok ang kanyang espiritual na lakas sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa upang maisigawa ang kanyang kakayahan sa kaluluwa. Libo-libong ilusyon. Kasabay ng madilim na liwanag na kumikislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin, isang ilusyon na espasyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at binalot nito si Alvin sa gitna nito at halos binalot ang kalahati ng practice ground. Si Dindo ay nasa loob lang ng lugar na ito. Dumating si Dindo sa malapit na Alvin, at ang una niyang itinaas ay halos malaglag, ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay mabilis na tumigil sa paggalaw. Kasunod nito, tumalikod si Dindo upang sumugod sa gilid, at ang kanyang kamao na gumagalaw ng nakakatakot kasama niya ay nabasag, na naging sanhi ng malawak na dilaw na enerhiya na walisin at nagdulot ng mga alon ng nakakatusok sa tainga ng mga pagsabog ng hangin. Ang daloy ng hangin sa hangin ay pinigilan at kumikislap bago kumalat upang bumuo ng mga alon ng napakalamig na unos. Ikalimang antas ng Void Interpretation Stage, kapag ang kanyang origin energy ay ganap na sumabog, ito ay maihahambing sa lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon. Ang ikalimang antas ng Intermediate Earth Concept ay maihahambing sa lakas ng 60 sinaunang may sungay na dragon. Kasabay ng pakikipaglaban niya sa lupa, nakuha niya ang tulong mula sa kanyang kalahating antas ng lakas ng Earth, na ang kalahating antas ng lakas ng Earth. Maihahambing sa lakas ng 30 sinaunang sungay na dragon. Kahit hindi siya gumamit ng spirit weapon, kaya niyang gumamit ng lakas na maihahambing sa lakas ng 160 sinaunang may sungay na dragon sa lupa. Kahit na ito ay isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage na may katulad na pag-unawa sa ikalimang antas ng Intermediate Concept, ang martial artist ay malamang na hindi makatiis ng isang strike. Huminga ng malalim si Alvin, at nabigla rin siya sa lakas ni Dindo. Kahit na ito ay kabilang sa mga nakababatang henerasyon ng buong 5-element sect, si Dindo ay malamang na mairaranggo sa tuktok gamit ang kanyang lakas. Kung hindi gagamitin ni Alvin ang kanyang soul skill, Thousand Illusions, talagang hindi siya makakapareha ni Dindo. Bang! 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 Ang bawat suntok ni Dindo na nabasag ay naglalaman ng malawak na dilaw na enerhiyang earthen na parang maraming galit at umuungal na earth dragon. Ngunit sa kasamaang palad, hinampos nila ang hangin sa bawat oras. Isang ilusyon na kaharian. Biglang may nagulat na boses ang lumabas. Kasunod nito, lumitaw ang isang may edad na figure sa labas ng practice grounds. Ito ay isang taong may isang armadong matandang lalaki, at ito mismo ang nakatatanda sa Woodpeak, si Lanzo. Senior Kuya. Magalang na tumingin si Ken kay Lanzo. Martial Uncle. Yumuko si Conrad ng may paggalang at magalang. Pareho kayong nakakaalam noon pa.
Kumikislap ang mga mata ni Lanzo habang sinulyapan niya si Alvin na nakatayo sa practice ground na may tahimik na ekspresyon, at pagkatapos ay tumingin siya kina Ken at Conrad. Naunawaan niya na hindi man lang nagulat sina Ken at Conrad sa eksenang ito sa harap nila, at halatang alam na nila ito noon pa man. Senior Kuya. Tumango si Ken, at pagkatapos ay sinabi niya, iyon ay isang ilusyon na kaharian na binuo ng katutubong kakayahan ni Alvin. Likas na kakayahan. Natigilan si Lanzo, at pagkatapos ay tila may naisip siya, na naging sanhi ng biglang pagliwanag ng kanyang mga mata habang ang kanyang paghinga ay bahagyang nagmamadali. What you mean is, variant siya. Narinig ni Lanzo ang tungkol sa mga variant at alam niya na ang mga ito ay mga buhay na pinagkalooban ng kalikasan at nagtataglay ng mga natatanging kakayahang katutubo. Oo. Tumango si Ken. Haha. Mabuti. Ken, hindi ko akalain na nakakita ka talaga ng dalawang batang disipulo na napakahusay sa pagkakataong ito. Sa kanilang karagdagan, ang Woodpeak ay tiyak na mapapangalawa sa Battle of the Five Peaks sa pagkakataong ito. Tawa ng tawa si Lanzo at tila tuwang-tuwa. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ang pangalawa, ay dahil alam ni Lanzo na kahit na hindi masama ang lakas ni na Alvin at Dindo, hindi sila katapat ng mga natatanging disipulo ng Gold Peak. Ang Gold Peak ang numero 1 peak sa 5-element sect, at ang katayuan nito ay nanatiling walang pagbabago. Bukod dito, sa kanilang lakas, tiyak na makakalaban nila ang pinakamalaking benepisyo para sa ating Wood Peak sa lugar na iyon. Kung makukuha nila ang bagay na kailangan ng Peakmaster, kung gayon ang ating Peakmaster ay magiging unang eksperto sa Martial Monarch stage sa kasaysayan ng ating 5-element sect. Nagningning ang mga mata ni Lanzo, at tila nakita na niya ang eksena ng Woodpeak na muling tumataas sa 5-element sect. Martial Uncle, nasaan ang dalawang kasama? Tumingin si Conrad sa paligid at bahagyang nagtanong. Sila. Pinatay ko na sila. Sabi ni Lanzo na walang pakialam. Nagulat sina Ken at Conrad. Sila ay mga especially iyan na inilagay ni Livius ng Earth Peak sa ating Woodpeak. Gusto nilang iguhit si Alvin papunta sa Earth Peak ilang araw na ang nakalipas, at nangako pa sila sa kanya ng Grade 2 Spirit Weapon at isang 7th level Concept Fragment. Ang mga mata ni Lanzo ay kumikislap sa malamig na mga ilaw habang siya ay nagpapaliwanag. Ano? Laking gulat ni Ken at Conrad nang marinig nila ito. Mga especially iya. Hindi ko talaga akalain na mali ang paghusga ko sa kanila. Ngunit si Livius ay talagang napakalayo na. Hindi lamang siya naglagay ng mga especially iya sa ating Woodpeak, gusto pa niyang iguhit ang isang disipulo ng ating Woodpeak sa kanyang Earth Peak. Ang ekspresyon ni Ken ay sobrang madilim, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na mga ilaw na tila handang lumunin ang kanyang mga kaaway anumang oras. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ito. Ngunit hindi naman talaga masama si Alvin. Kung ako yun, marahil ay naantig ako sa Grade 2 Spirit Weapon at 7th level Concept Fragment, ngunit hindi. Nang matapos siyang magsalita, ipinakita ni Lanzo ang isang ngiti. Grade 2 Spirit Weapon. Ikapitong antas ng Concept Fragment. Ang aming Woodpeak ay talagang hindi tatretuhan siya ng masama. Tumingin si Ken kay Alvin, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at napalitan ng isang masayang ekspresyon. Nagulat na ako nang matagpuan mo si Alvin para sa Woodpeak. Ngunit hindi ko akalain na makakahanap ka ng isa pang batang eksperto. Hindi naman masama ang lakas ni Dindo. Mas mababa ako sa kanya noong mga nakaraang taon noong ako ay kaedad niya. Habang tinitingnan niya si Dindo na walang tigil na kumikislap sa practice ground habang umaatake sa hangin, mas lumawak ang ngiti sa mukha ni Lanzo. 871. Dapat ko na itong tapusin. Sinulyapan ni Alvin si Dindo na patuloy na gumagala na parang langaw na walang ulo, at pagkatapos ay ngumiti siya ng walang pakialam bago lumipad palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa tabi ni Dindo. Sa kabilang banda, tila hindi ito napansin ni Dindo kahit kaunti. Sinuntok pa rin niya ang hangin ng may lakas na maaaring gumuho ng mga bundok, at ang mga hibla ng enerhiya na parang mga dragon sa lupa na umaalis sa kanilang pugad ay bumulwak mula sa kanyang kamao upang walisin. Bang! Casual na hinampis ni Alvin ang kanyang palad upang bumaba sa likod ni Dindo, at ito ay nagpalipad sa kanya.
Kasabay ng paglipad ni Dindo, ang kanyang mukha ay namula at hindi napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang likuran at sumigaw. Sino? Sino ang tumutulong kay Alvin? Umiling si Alvin at ngumiti nang tumingin siya kay Dindo na nakatingin sa kanya. Sa illusory realm na kinaroroonan ni Dindo kanina, walang tao sa kinatatayuan niya ngayon. Nang makita niya si Dindo na nakatingin sa kaliwa at kanan habang tila hinahanap kung sino ang naglunsad ng palihim na pag-atake laban sa kanya, umiling si Alvin at ngumiti bago binawi ang kanyang soul skill, Thousand Illusion, na naging dahilan upang mawala ang ilusyon na espasyo kasama nito. Kasabay nito, ang kanyang buong katawan ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Dindo. Ikaw. Paano ka napunta dito? Si Dindo ay tila nakakita ng multo nang makita niya si Alvin. Kasunod nito, nagmamadali siyang lumingon sa likuran, ngunit napansin niyang walang tao doon. Imposible. Paano kaya ang bilis mo? Unless void transformation stage ka. Dalubhasa, kung hindi, imposibleng maging ganoon kabilis ang bilis mo. Walang tigil na umiling si Dindo at hindi nang ahas na paniwalaan ang lahat bago ang kanyang mga mata ay totoo. Haha! Dindo, kumbinsido ka na ba? Samantala, si Conrad ay naglakad papunta sa practice ground na may malalaking hakbang upang tumayo sa tabi ni Alvin, at pagkatapos ay ngumisi siya habang sinabi kay Dindo, hindi na kailangang sabihin, ang iyong lakas ay hindi talaga masama. Ngunit kailangan mong malaman na minsang napatay ni Alvin ang 8 bandido na may kakaibang lakas ng mag-isa. Kabilang sa 8 bandido na iyon ay may 3 pag-iral sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Binanggit ni Conrad ang mga pagsasamantala ni Alvin sa labanan. Ano? Nagsikip ang mga mag-aaral ni Dindo at may pagtataka, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at napabuntong hininga. Ikaw. Baka isa ka talagang eksperto sa Void Transformation Stage. Sa tingin mo ba magtatagal ka ng isang paglipat kung ako ay isang eksperto sa Void Transformation Stage? Umiling si Alvin at naramdaman niyang napakawalang muwang ni Dindo. O kung sabihin sa mas hindi kasiya siyang paraan, si Dindo ay masyadong simple ang pag-iisip. Danyo, si Alvin ay isang 5th level Void Interpretation Stage martial artist na katulad mo. Ngumiti si Conrad. Imposible. Matatag na umiling si Dindo. Imposible para sa kanya na maging isang 5th level Void Interpretation Stage martial artist. Maliban na lang kung naintindihan ng 5th level Void Interpretation Stage martial artist ang Intermediate Earth concept sa ika-6 na level o mas mataas, o naintindihan ang isa pang 9th level Intermediate concept, kung hindi, imposibleng matalo ng 5th level Void Interpretation ang stage martial artist. Si Dindo ay lubos na nagtitiwala sa kanyang lakas. Bukod dito, ang bilis niyang dumating mula roon hanggang dito ay napakabilis, mabilis hanggang sa puntong hindi ko na nagawang mag-react dito. Tanging isang Void Transformation Stage na martial artist ang may kakayahang gawin iyon bago ako. Si Dindo ay nagsalita ng may lubos na katiyakan. Bahagyang hindi nakaimik si Conrad mula sa one-track mind ni Dindo. Pero sinabi pa rin niya ang totoo. Kung gayon, paano kung sabihin ko sa iyo na gumamit si Alvin ng isang ilusyon na kaharian para lituhin ka bago ka masaktan kanina? Sa madaling salita, ang Alvin na sinasalakay mo noon ay hindi ang tunay na Alvin, at sa halip ito ay binuo mula sa ilusyon na kaharian. Sa mundo sa paningin namin, palagi kang tumatama sa hangin. Natapos ang pagsasalita ni Conrad ng sabay-sabay. Isang ilusyon na kaharian. Kumunot ang noo ni Dindo, at pagkatapos ay tumingin kay Conrad sa isang hitsura na nagsasabing huwag mo akong isipin na linlangan, bago niya sinabing, wala akong naramdaman na anumang pagbabago bago ng isang inscription o isang inscription na pagbuo kanina. Imposibleng ito ay isang ilusyon na kaharian. Maliban na lang kung ang Alvin na ito ay isang demonyo na nagkatawang tao, kaya nagawa niyang gamitin ang kanyang espiritual na lakas para bumuo ng isang ilusyon na kaharian. Dagdag ni Dindo. Nasabi ko na ang tunay na paglilinang ni Alvin ay nasa ika-5 antas pa lamang ng Void Interpretation Stage. I wonder kung narinig mo na ba ang variants. Umiling si Conrad, at sa wakas ay nagsalita siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Isang variant. Nakasimangot si Dindo habang bumubulong sa sarili. Parang may narinig akong nagbanggit nito kanina. Teka, pag-isipan ko.
Nagsalita si Dindo habang nasa malalim na pag-iisip. Grabe ka talaga. Mapaglarong inilabas ni Nancy ang kanyang dila at hindi maiwasang mapaungol. Umiling si Alvin bago lumabas ng practice ground, at napansin niyang dumating si Lanzo mula pa sa hindi malamang oras at agad nang ngumiti habang binabati si Lanzo Yang. Kuya Yang. Alvin, ang iyong cultivation ay nasa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage, ngunit talagang kaya mong maapektuhan ang isang ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist na may illusory realm na binuo ng iyong innate ability. Tanong ni Lanzo na may pagtataka dahil halatang narinig niya ang sinabi ni Conrad kanina. Oo. Tumanggaw si Alvin na may bahagyang ngiti. Kahit na ang cultivation ko ay nasa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage, dahil nakakonsumo ako ng Spirit Fruit na nagpapataas ng level ng soul, mas mataas ang spiritual force ko kaysa sa cultivation ko. Haha. Ngumiti si Lanzo. Mukhang may magandang palabas na mapapanood sa Battle of the Five Peaks this time. Labanan ng 5 peaks. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya si Lanzo. Ano yun? Ang Battle of the Five Peaks ay isang martial competition sa pagitan ng 5 peak na malapit nang gaganapin ng ating 5 element sect para sa mga disipulo ng mga nakababatang henerasyon, ngunit ito ay iba sa mga ordinaryong martial competitions. Bukod sa pagpapasya sa isang ranggo ng individual na lakas, bawat solong peak ay magpapadala ng 3 sa kanilang pinakamalakas na kabataang henyo sa panahon ng Battle of the Five Peaks kasama ang iba pang mga kompetisyon ng team. Sa huli, ang mga partikular na ranggo ng 5 peak ay muling iuutos ayon sa mga individual na ranggo ng lakas at ranggo ng lakas ng koponan. Nakangiting paliwanag ni Lanzo. Sa ganang kanya, ang labanan ng 5 tuktok ay isang pagkakataon para sa Wood Peak na mabawi ang kaluwalhatian nito. Napagpasyahan kong sundan kayong lahat pabalik sa SEC upang manood ng palabas, sabi ni Lanzo. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin, at ito ay bahagyang kumikislap sa pag-asa habang inaasahan niyang si Alvin ay makakakuha ng magandang ranggo sa Battle of the Five Peaks sa pagkakataong ito. Naaalala ko na ngayon. Biglang may narinig na boses na parang napipi. Si Dindo na nakatayo sa practice ground ay bumalik sa kanyang katinoan, at tumingin siya kay Alvin na parang nakatingin siya sa isang halimaw habang siya ay sumisigaw sa gulat. So variant ka. So ang kakayahan mong bumuo ng illusory realm para maapektuhan ako kanina ay ang innate ability mo. Likas na kakayahan. Ngumiti si Alvin ngunit hindi ito inamin o itinanggi. Ang pagpayag sa iba na hindi maunawaan ang isang bagay ay hindi naman isang masamang bagay. Gayunpaman, nang ang ngiti ni Alvin ay pumasok sa mga mata ni Dindo, walang alinlangan na ito ay isang paraan ng tacit admission. Ilang taon ka na? Biglang dumating si Dindo sa tabi ni Alvin at tinitigan si Alvin na may nagbabagang tingin. Based on your appearance, you're only around the age of 25. Your true age should be over 30, right? 28. Nagkibit balikat si Alvin. Ano? Agad namang nabigla si Dindo nang marinig niya ito. Ikaw. You're actually younger than me. I'm already 31. Freak. You're the real freak. Nang matapos siyang magsalita, nagmura si Dindo. Umiling si Alvin at ngumiti. Nakasanayan na niya ito noon pa man. Ngunit kahit na nakasanayan na ito ni Alvin, hindi ibig sabihin na nakasanayan na ito ni Nancy, at agad siyang nadismaya nang marinig niyang sinumpa ni Dindo si Alvin. You're the freak. Puno ng freak ang buong pamilya mo. Sa kasalukuyan, si Nancy ay ganap at lubos na parang isang inang leopardo na nagpoprotekta sa kanyang anak. Masayang tumawa sina Lanzo at Ken nang makita niya ang eksenang ito, at pareho silang natuwa kay Nancy. Hindi napigilan nina Alvin at Conrad na tumawa din, at pagkatapos ay tumingin sila kay Dindo nang sabay-sabay na gusto nilang makita kung paano niya ito haharapin. Dindo sa halip ay nakaramdam ng isang alon ng hindi makapagsalita, at siya ay nawala ng salita. Sa ganang kanya, ang kanyang pagmumura kay Alvin ay tila ibang paraan ng papuri. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing may tumawag sa kanya na freak sa nakaraan, siya ay makakaramdam ng labis na kasiyahan dahil ito ay nagpapahiwatig na siya ay namumukod tangi at hindi karaniwan. Kailan mo balak umalis? Tumingin si Lanzo kay Ken at nagtanong. Bukas, sabi ni Ken.
Kinabukasan ng madaling araw, umalis ang grupo nila sa Settlement City at tumungo sa Five Element Sect. Kalalabas lang nilang 5 sa lungsod nang lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki mula sa anino bago bumalik sa Settlement City, at pagkatapos ay dumiretso siya sa isang estate na sumasakop sa isang malawak na lugar at pumasok sa likurang hardin nito. Kuya Damon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo sa labas ng pergola sa likurang hardin at magalang na yumuko sa matandang nasa loob nito. Natuklasan mo na ba ang kanilang kinaroroonan? Si Livius ng Earthpeak na naglalaro ay dahan-daang nagtaas ng ulo at nagtanong sa mababang boses. Hindi. Umiling ang nasa katanghaliang lalaki, at pagkatapos ay sinabi niya, ngunit pinangunahan ni Ken ang isang grupo pabalik sa sekta. Hindi nila sinusundan si Ken, kaya malamang na sinalubong sila ng kapahamakan. Whoosh! Biglang tumayo si Livius mula sa kanyang upuan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na mga ilaw habang sinabi niya sa mahinang boses, Woodpeak, napakalakas. Talagang naglakas loob kang makipagkamay sa mga disipulo ng aking Earthpeak. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nakaimik sa kanyang puso nang makita niya si Livius na nawawala ng galit. Nagpadala ka na ng mga tao upang maging mga especially iya sa Woodpeak, ngunit hindi mo sila pinapayagang lipulin ang mga especially iya na ito. Siyempre, sa puso lang niya naglakas loob na mag-isip ng ganito, pero hindi siya naglakas loob na magsalita tungkol dito. Bukod kay Conrad, mayroon bang binata na mukhang nasa edad 25 na umalis kasama si Ken? Huminga ng malalim si Livius, at tinitigan niya ang nasa katanghaliang lalaki na may nagbabagang tingin habang nagtatanong. Hindi ako naglakas loob na lumapit, kaya hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang hitsura. Bukod doon, hindi lang isang solong tao ang sumusunod kasama sina Ken at Conrad, at 4 na tao sa halip. Nagpatuloy ang middle-aged na lalaki. 4 na tao. Sumimangot si Livius. Sino pa ba? Ang isa sa kanila ay ang taong namamahala sa lugar ng operasyon ng Woodpeak sa Settlement City, si Elder Yang. Para sa 3 pa, sila ay hindi pamilyar na mga mukha, at ang isa sa kanila ay medyo matatag. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat ng kanyang nakita. Yung lalaking si Lanzo. Lumubog ang mukha ni Livius. Talagang umalis ang matandang iyon sa Settlement City at bumalik sa sekta kasama si Ken. Baka iniisip niya na ang Woodpeak ay makakabangon sa Battle of the Five Peaks sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-asa kay Alvin. Lanzo, Ken. Ipapaalam ko sa inyong dalawa na kahit matagal nang gumana ang Woodpeak mo, ang mga benepisyo ay aanihin ng aking Earthpeak sa huli. Malamig na umungol si Livius, at nang matapos siyang maging mahalaga, ang kanyang anyo ay kumislap upang mawala sa hangin. Babalik ako sa sekta. Manage the matters here in Settlement City for me. Kasabay nito, ang boses ni Livius ay pumasok sa tainga ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. 872. Ang Five Element Sect ay matatagpuan sa ibabaw ng napakalaking bundok. Ito ay isang napakalaking bundok na tila isang napakalaking hayop na nakahiga doon sa hibernation, at ang tuktok ng bundok ay patag at maluwang. Sa patag at maluwang na taluktok na ito ng bundok ay may isa pang 5 matarik na taluktok na pinagsama-sama. Kung titingnan sa malayo, ang 5 taluktok ay parang mga daliri ng isang tao, parehong mataas at mababa at tumusok sa langit. Five Finger Mountain. Matapos niyang makita ang 5 matarik na bundok sa kanyang harapan, isang kaisipang tulad nito ang lumitaw sa isip ni Alvin sa unang posibleng sandali. Ang 5 matataas na bundok na ito ay ang lugar na tinitirhan ng ating Five Element Sect. Ang pinakamataas na tuktok sa gitna ay ang Gold Peak ng Five Element Sect. Ipinakilala ni Conrad sina Alvin, Dindo, at Nancy. Yan ang Water Peak, ang Fire Peak, at ang pinakamababa ay ang Earth Peak. That's our Wood Peak. Pagkatapos niyang ipakilala ang 3 at 4 na pinakamataas na taluktok at ang pinakamababang taluktok, itinuro ni Conrad ang pangalawang pinakamataas na taluktok at kinausap ang 3 grupo ni Alvin. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay napatingin sa Woodpeak nang marinig nila ito. Ang Woodpeak ay bumaril sa layer ng mga ulap, at ang buong hitsura nito ay hindi malinaw na nakikita.
Nang makita nilang ipinakilala ni Conrad ang Woodpeak sa tatlong grupo ni Alvin, si Ken at Lanzo ay nag-flash out upang lumipad muna patungo sa Woodpeak. Pagkaraan ng maikling sandali, silang dalawa ay naging maliliit na itim na tuldok sa harap ng mga mata ni Alvin at ng iba pa. Puntahan din natin. Tinawag ni Conrad si Alvin at ang iba pa bago hinabol sina Ken at Lanzo. Sumunod si Alvin at ang iba pa sa likuran ni Conrad. Siyempre, si Nancy ay dinala ni Alvin. Hindi pa banggitin si Nancy ay hindi pa nakakatuntong sa void prying stage ngayon at walang kakayahang lumipad, kahit na si Nancy ay tumuntong na sa void prying stage at may kakayahang lumipad, hindi pa rin siya papayagan ni Alvin na lumipad sa kanyang sarili. Ang bilis ng paglipad ng isang void prying stage na martial artist ay walang pinagkaiba sa bilis ng isang naglalakad na langgam kung ihahambing sa kanila na hindi bababa sa pag-iral sa ika-4 na antas ng void interpretation stage. Sa ilalim ng pamumuno ni Conrad, ang grupo ng tatlo ni Alvin ay bumaba sa malawak na plataporma sa gilid ng bundok ng Woodpeak. Conrad, ayusin mo muna ang lugar na matutuluyan nila. Ako at ang martial uncle mo ay pupunta muna sa Peakmaster. Tutulungan natin silang magparehistro bilang opisyal na mga disipulo bukas. Umalis si Ken kasama si Lanzo pagkatapos turuan si Conrad. Lahat kayo ay sumunod sa akin, sabi ni Conrad sa tatlong grupo ni Alvin bago niya sila dinala upang tumayo sa himpapawid sa itaas ng isang kalapit na building complex na patuloy na nakaunat sa malayo. Ang mga gusaling bumubuo sa building complex na ito ay halos mga pavilion, at mayroon ding ilang mga gusali na parang mga palasyo. Walang laman ang mga pavilion doon, at regular na nililinis ang mga ito. Lahat kayo ay maaaring manatili doon sa ngayon. Kung sa tingin ninyo ay hindi komportable, bibigyan ko kayo ng ibang lugar na matutuluyan mamaya. Pinangunahan ni Conrad ang tatlong grupo ni Alvin upang lumipad patungo sa isang hilera ng mga pavilion sa unahan, at nakarating sila sa kalangitan sa itaas ng isang pavilion sa isang kisap mata. Samantala, napansin ni Alvin na maraming mga kabataang lalaki at babae na lumipad palabas mula sa ilang kalapit na pavilion, at nilakihan nila si Alvin, Nancy, at Dindo ng kakaiba. Tatlong hindi pamilyar na mukha ang lumilitaw sa Woodpeak na halatang naging dahilan ng pagkagulat ng mga disipulong ito sa Woodpeak. Nangakain ni Conrad si Alvin at ang iba pa na bumaba mula sa langit at balak pumasok sa pavilion. Swoosh! Swoosh! Dalawang huni ng hangin na tumatagos sa tainga ang tumunog sa parehong sandali, at ang mga alulong ay palapit ng palapit. Pagkaraan ng maikling sandali, dalawang figure ang lumitaw sa landas ni Alvin at ng iba pa, at hinaronggan nila ang kanilang landas. Ito ay dalawang kabataang lalaki sa paligid ng edad na 35. Ang isa ay nakasuot ng asul na damit, ang isa ay nakasuot ng berdeng damit, at ang kanilang mga edad ay katulad ni Conrad. Ngunit, mula sa mga nakakatuwang ngiti sa kanilang mga mukha, halatang may masamang hangarin sila. Shendong, ano ang ibig sabihin nito? Lumubog ang mukha ni Conrad habang nakatingin sa binata na may asul na damit at sumigaw sa mahinang boses. Malinaw, kilala ni Conrad ang binata na ito na nakasuot ng asul. Bukod dito, mula sa sobrang hindi magandang pagmumukha ni Conrad at sa malamig na mga ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata, malalaman na si Conrad ay may malaking salungatan sa lalaking ito na may asul na damit. Sa loob ng ilang sandali, napagtanto ni Alvin na ang batang lalaking ito na nakadamit asul ay dumating dahil kay Conrad. Conrad, ano itong ugali mo? Ngayon lang ako naparito para makita kung anong uri ng mga figure ang ibinalik ng Woodpeak na mga disipulo mo at ni Elder Ken. Si Shendong na nakasuot ng asul na damit ay walang pakialam na ngumiti, at pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata habang sinusuri sina Alvin, Nancy, at Dindo mula sa itaas hanggang sa ibaba. H-A-H-A-H-A-H-A. Biglang nagsimulang tumawa ng malakas si Shendong nang walang dahilan o tula, at tumawa siya hanggang sa tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa huli. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ang mga mata ni Conrad ay kumikislap sa malamig na liwanag. Si Alvin at ang iba ay hindi napigil ang sumimangot. Kung hindi dahil may mga pag-aalinlangan siya dahil ito ang Woodpeak at kararating lang niya, hindi na napigilan ni Alvin ang kanyang sarili na sampelan si Shendong mula pa noon. Anong tinatawanan ko?
Tumigil ang tawa ni Chendong nang marinig niya si Conrad, at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kina Alvin at Nancy. Conrad, mas mabuting huwag mong sabihin sa akin na ang dalawang ito ay mga disipulo ng Woodpeak na natagpuan ninyo ni Elder Ken mula sa labas ng sekta sa pagkakataong ito. So paano kung sila na? Sumagot si Conrad na may malamig na boses, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay nanlamig. Naaalala ko na ang ating mga matatanda sa Woodpeak ay nakatanggap ng mga utos na lumabas at mag-recruit ng mga void interpretation stage na mga martial artist na wala pang 40 taong gulang, tama ba? Ikaw at si Elder Ken na nagbabalik ng dalawang walang kwentang basura ay tila labag sa utos ng Peak Master, tama? Isang maliit na panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Chendong habang siya ay tumatawa. Chendong, ingatan mo ang bibig mo. Nagdilim ang mukha ni Conrad, at sumigaw siya ng may malungkot na boses nang marinig niyang tinawag ni Chendong na basura sina Alvin at Nancy. Lumubog din ang mga mukha ni na Alvin at Nancy. Parang unang beses pa lang nating nagkita itong si Chendong, di ba? Pero tinawag niya kaming basura noong ngayon lang namin siya nakilala. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Alvin habang malamig at walang pakialam na nakatitig kay Chendong, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag. Kung ang alagad na ito ng Woodpeak ay maglakas loob na tawagin siya ng isang piraso ng basura ng isang beses pa, siya ay aatake ng walang kaunting pag-aatubili. Sa sandaling ito, napuno siya ng masamang impresyon sa disipulong ito ng Woodpeak na hindi pa niya nakilala sa nakaraan. Nang humarap sa mabangis na sigaw ni Conrad, si Chendong ay tila hindi niya narinig, at nagpatuloy siya sa pangungutya. O marahil, ikaw at si Elder Ken ay talagang hindi nakahanap ng mga batang eksperto sa void interpretation stage na wala pang 40 taong gulang at natagpuan ang tatlong ito upang punan ang mga bakante. Nang magsalita siya rito, hindi lang si Chendong ang nagsimulang tumawa, maging ang nakaberdeng binata sa kanyang tabi ay hindi napigil ang tumawa. Chendong, pagsisisihan mo ito. Ang ekspresyon ni Conrad ay naging mas nakakatakot, at ang lamig sa kanyang mga mata ay tila handa ng bumaril habang siya ay sumisigaw ng may malalim na boses. Ang mga ekspresyon ni na Alvin at Dindo ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Nandito lang kami para punan ang mga bakante. Panghihinayang. Unang natigilan si Chendong nang marinig niya si Conrad, at pagkatapos ay hindi niya napigil ang tumawa. Conrad, huwag mong kalimutan na ang ating lakas ay pantay-pantay. Huwag kang umasa na magkaroon ng kalamangan laban sa akin. O baka gusto mong umasa sa kanila. Kalimutan ng dalawang ito, marahil ay mayroon silang likas na talento, ngunit sila ay lubos na walang silbi sa ating Woodpeak ngayon. Ang pang-aalipuste ni Chendong ay dumaan kay Alvin at Nancy bago kulong kay Dindo. Mukhang hindi masama ang malaking tao na ito. Ngunit, gaano kaya kalakas ang isang taong mahigit sa 30? Siya ay higit sa isang martial artist sa unang antas ng void interpretation stage. Ang titig ni Chendong na bumaril kay Dindo ay puno pa rin ng pang-aalipusta. Nagdilim ang mukha ni Dindo at bahagyang hindi napigilan ang sarili, at ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag habang siya ay gagawa ng hakbang laban kay Chendong. Ngunit nang marinig niya ang pagpapadala ng boses na pumasok sa kanyang tainga, naging sanhi ito upang pigilan niya ang udyok sa kanyang puso, at kasabay nito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulo sa isang malamig na ngiti, isang nakakatuwang malamig na ngiti. Chendong. Huminga ng malalim si Conrad nang lumitaw ang lamig sa mga sulok ng kanyang bibig. Patuloy mong kinukutya itong mga disipulong Woodpeak na ibinalik namin ng aking guro, ngunit iniisip ko kung gaano kalakas ang disipulong Woodpeak na ibinalik ninyo at ng iyong Panginoon. Ang disipulong Woodpeak na ibinalik namin ng aking amo ay natural na mas malakas kaysa sa mga disipulong ito ng Woodpeak na ibinalik mo. Tingnan mo ang taong ito sa aking tabi. Siya ay tinatawag na Consi, siya ay 36 na taong gulang, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa aming dalawa. Nagsalita si Chendong habang nakatingin sa berdeng nakadamit na binata sa kanyang tabi, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng kampante na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang tingin ng binata na may berdeng damit, si Consi, ay dumaan kina Alvin at Dindo bago tumawa ng may pang-aalipusta. 2 piraso ng basura.
Kahit magsanib puwersa kayo, kakayanin kong talunin ang bawat isa sa inyo ng isang hampas. Para naman kay Nancy, siya ay ganap na hindi pinapansin sa kanya. Shendong, karapat-dapat siyang maging isang alagad ng woodpick na ibinalik ninyo ng iyong Panginoon. Ang bibig ng Consi na ito ay kasing baho ng bibig mo. Ang tingin ni Conrad na nagyayelong parang talon ay dumaan kay Consi bago bumaba kay Shendong sa huli. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Shendong dahil sa panlilibak ni Conrad, at siya ay nagalit hanggang sa puntong ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag at tila handa nang lumabas. Shendong, itong Consi na ibinalik mo ay hindi dapat opisyal na nagrehistro sa kanyang sarili bilang isang disipulo ng ating woodpick, tama ba? Biglang naging seryoso ang mukha ni Conrad habang nagtatanong. Wala pa siya. Hindi mapigilan ni Shendong na matigilan nang makita niya ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Conrad, at sumagot siya ng bahagya ng walang malay. Ngunit pagkatapos sumagot kay Conrad, nakabawi siya mula sa kanyang pagkagulat, at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Conrad, bakit mo natanong ito? Malapit mo nang malaman. Sa pagkakataong ito, si Conrad ay talagang hindi nag-iwas ng tingin kay Shendong, at malalim lang ang tingin niya kay Consi. Kasunod nito, tumingin siya kina Alvin at Dindo. Alvin, Danyo. Ang mga taluktok ng ating 5-element sect ay may panuntunan. Sino mang disipulo ng isang pick na hindi pa opisyal na nakarehistro ay hindi itinuturing na miyembro ng sekta, kaya kahit na sila ay mapatay, ang sekta ay hindi ituloy ang bagay na ito. Dahil sa mga salita ni Conrad, hindi napigilan ng mga mata ni na Alvin at Dindo na hindi umilo. Naiinis na sinabi ni Shendong nang marinig niya si Conrad, Conrad, hindi mo iisipin na ang dalawang basurang ito ay makakapatay kay Consi kung sila ay nagsanib puwersa, tama ba? Ito ay isang napakalaking biro. Basura. Ang mga ngiti sa mukha ni na Alvin at Dindo ay ganap na nanigas nang marinig nila si Shendong. Ang kanilang mga mata na puno ng lamig ay nakatutok kay Shendong sa unang posibleng sandali, at tila naghihintay sila ng pagkakataong lumunin si Shendong. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga disipulo na opisyal na nakapasok sa sekta, hanggat hindi lumpo o papatayin ng isang tao ang kalaban, hindi itutuloy ng sekta ang bagay na ito. Samantala, idinagdag ni Conrad. Sa ilang sandali, muling namulaklak ang mga nakapirming ngiti sa mga mukha ni na Alvin at Dindo, at ito ay napakatalino. Danyo, alin ang gusto mo? Tanong ni Alvin. Ako. Gusto ko silang dalawa. Natigilan muna si Dindo, at desidido siyang nagsalita pagkatapos niyang bumalik sa katinoan. Danyo, hindi ka ba masyadong matako? Dahil ganito, saka natin makikita kung sino ang mas mabilis. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, nag-flash out na siya. 873. Walang hiya ka. Nang makita ni Dindo si Alvin na lumipad kaagad pagkatapos niyang magsalita at lubos na hindi siya binigyan ng pagkakataong ihanda ang kanyang sarili, nagmura si Dindo habang nagmamadali siyang sumunod. Bang! Bang! Ang material na earth and yellow na enerhiya ay lumitaw sa kalangitan sa ilalim ng kanyang mga paa, samantalang siya ay sumipa mula dito upang mabilis na kumislap sa napakabilis na bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa kay Alvin. Kahit na hindi ito ang lupa, at hindi siya umasa sa tulong ng enerhiya ng Earth, isa siyang 5th level Void Interpretation Stage martial artist na nakaintindi ng 5th level Intermediate Earth concept pagkatapos ng lahat. Kahit na hindi siya umasa sa enerhiya ng lupa, ganoon din ang kakayahan niyang gumamit ng lakas ng 130 sinaunang may sungay na dragon. Para kay Alvin, kahit na siya ay isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage, ngunit naiintindihan niya lamang ang ikatlong antas ng Intermediate Concept, kaya kahit na ginamit niya ang iba pang mga elementarya na konsepto na naintindihan niya, mas mababa pa rin siya kay Dindo sa pamamagitan ng lakas ng ilang sinaunang may sungay na dragon. Kaya, kahit na si Alvin ang unang gumawa ng hakbang, naabutan pa rin siya ni Dindo. Ang dalawa sa kanila ay tahimik na pinili ang parehong target. Shendong. Kayong dalawa.
Si Chendong na natigilan sa mga salita ni Conrad ay nakakita ng dalawang figure na sumugod sa kanya sa isang kisap mata, at siya ay agad na nanginig at nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at nakita pa niya ang mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na ikinagulat niya na lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng dalawang figure at sinusundan ang marahas na binata at matipunong binata na kumikislap patungo sa kanya. 110 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. 130 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Si Chendong ay natigilan, lubos na natigilan. Paanong ang lakas ng dalawang taong ito ay napakalakas? Sampal. Sampal. Dalawang malinaw na sampal na tunog ang umalangaw-ngaw sa halos parehong sandali. Dumating sina Alvin at Dindo bago si Chendong sa isang kisap mata, at sinampal nila siya sa kaliwa at kanan. Agad na namamaga ang mukha ni Chendong na maituturing na gwapo, at ang kanyang ulo ay nakaumbok na parang ulo ng baboy. Kayong dalawa. Ang mga mata ni Chendong na sinampal hanggang sa puntong namamaga ang kanyang mukha ay naging malungkot, at magsasalita na sana siya ng mga masasakit na salita. Ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makatapos ng pagsasalita nang ang kanyang tiyan ay tinamaan ng kamao ni Dindo, na naging dahilan upang siya ay sabog na lumipad at nagbuga ng isang kaawa-awang sigaw na parang baboy na kinakatay. Halos hindi napigilan ni Chendong ang kanyang anyo, at natamaan siya hanggang sa puntong tuluyan na siyang natahimik. Naramdaman niya ang mga hibla ng lamig sa kanyang likuran habang tinitingnan niya ang 130 sinaunang sungay na mga silhouette ng dragon sa itaas ng Dindo. Ang laking lalaki na ito ay talagang napakalakas. Nang hindi gumagamit ng isang espiritong sandata, si Dindo ay may kakayahang kumuha ng enerhiya ng langit at lupa upang paikliin ang 130 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Kung ito ay isang pang-apat na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist, kung gayon ang isa lamang na nakaunawa sa ika-6 na antas ng Intermediate Concept ang makakamit iyon. Ang isang martial artist sa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage na nakaunawa sa ika-5 antas ng Intermediate Concept ay may kakayahang makamit din ito. Ang isang ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage martial artist ay kinailangan lamang na maunawaan ang ika-4 na antas ng Intermediate Concept upang magkaroon ng kakayahang makamit ito. Gayunpaman, kahit anong uri ito, hindi ito isang pag-iral na kayang-kaya niyang saktan. Bukod doon, nandoon din ang binata na nakadamit violet. Bumaba ang tingin ni Chendong sa kababalaghan ng langit at lupa sa kalangitan sa itaas ng Alvin. Mayroong 110 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na nakapulupot mula sa langit doon, at nagtataglay sila ng isang kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Humugot siya ng lakas ng langit at lupa para i-condense ang 110 sinaunang horned dragon silhouette. Kahit siya ay mas malakas kaysa sa akin. Ang ekspresyon ni Chendong ay kasing hindi magandang tingnan habang tinitingnan niya ng may konsentrasyon ang binata na nakadamit ng violet na minamaliit niya kanina. Gaano kalakas? Samantala, ang mga alagad ng woodpeak na nanunood ay naglabas ng mga nakakagulat na bulalas ng sunod-sunod. Sa ilang sandali, nabigla sila sa lakas ng dalawang hindi pamilyar na tao, sina Alvin at Dindo. Sila ang woodpeak na mga disipulong sina Conrad at Elder Ken na ibinalik sa oras na ito. Hindi ba sila masyadong malakas? Lalo na ang malaking lalaki na iyon, mukhang nasa 30 anyos na siya, ngunit sa sandaling kumilos siya, ito ay parang earth-shake strike, at nakuha niya ang enerhiya ng langit at lupa upang palalimin ang 130 sinaunang horned dragon silhouette. Hindi rin mahina ang binatang nakadamit ng violet na iyon. Mukha siyang nasa edad 25, ngunit ang kanyang lakas ay nalampasan na sina Conrad at Chendong. Ang grupo ng mga disipulo ng woodpeak ay tumingin kina Alvin at Dindo na may mga titig na naglalaman ng pananabik. Hanggat ang malaking tao na iyon ay hindi natatangay ng iba pang 3 taluktok, kung gayon ang ating woodpeak ay tiyak na wala sa ibaba sa labanan ng 5 tuktok sa pagkakataong ito. Exactly. Ang lakas ng malaking lalaki ay malakas na at kaakibat ng concept na naintindihan niya ay ang Earth concept. Kapag lumaban na siya sa lupa, makakaasa na siya sa sobrang nakakatakot na enerhiya ng Earth. Ang lakas ng malaking tao sa lupa ay sapat na para durugin ang lahat ng mga batang disipulo ng Water Peak, Fire Peak, at Earth Peak.
Ang mga tingin ng karamihan sa mga disipulo ng Woodpeak ay mahigpit na nakalock kay Dindo. Sa sandaling ito, sa parehong oras na sila ay nagpahayag ng mga nasasabik na ekspresyon, ang kanilang mga mata ay bahagyang naglalaman ng isang bahagyang nababagabag na ekspresyon, at sila ay nag-aalala kung si Dindo ay mapupuksa ng iba pang 3 tuktok. Pagkatapos ng lahat, ang mga katulad na insidente ay naganap sa maraming pagkakataon, at ito ay naging sanhi ng kanilang pakiramdam na medyo walang kapangyarihan. Hindi napigilan ni Alvin na tumawa ng malakas nang mapansin niya ang mga tingin ng nakapaligid na pulutong ng mga nanunood na mga disipulo ng Woodpeak, at tumingin siya kay Dindo habang sinasabi niya, "Haha. Dindo, lahat sila ay labis na natatakot na baka mahuli ka ng iba pang 3 pick." Napabuntong hininga si Dindo at sinabing may boses na umaalingaw-ngaw na parang kulog, "Lahat kayo ay napakaliit ng tingin sa akin, Dindo. Paano ako, si Dindo, magiging isang bakod na nangangalaga na nahuhulog ayon sa ihip ng hangin?" Nang magsalita si Dindo dito, ang nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay nagpahayag ng palakaibigang mga ekspresyon habang naramdaman nila na ang kanilang Woodpeak ay kukuha ng isang batang eksperto na parang isang haligi na nagtataas sa kalangitan. Ngunit ang mga sumunod na salitang binigkas ni Dindo ay naging sanhi ng kanilang pagkatulala. "Siyempre, kung sino man ang handang magbigay sa akin sa paligid ng 10 Grade 2 Spirit Weapons at isa pang 10 plus o 20 Concept Fragment sa ika-7 antas o higit pa, sa tingin ko ay handa akong umalis sa Woodpeak at sumali sa kanilang pick." Si Dindo ay tumawa ng palihim. Sa ilang sandali, ang karamihan ng mga alagad ng Woodpeak ay nag-react sa kanyang ibig sabihin at nagpalabas ng palakaibigang tawa. Sa paligid ng 10 Grades 2 Spirit Weapons. Kahit na ang Grade 2 Spirit Weapons ng Peak Master at Elders ay pagsamasamahin, wala sa 5 peak ang tila nagtataglay ng napakaraming Grade 2 Spirit Weapons, tama ba? Ang 10 plus o 20 Concept Fragment sa ika-7 antas o mas mataas ay mas walang katotohanan. Marahil ang lakas ni Dindo ay hindi masama at maaaring ituring na isang namumukod tanging talento sa lahat ng mga disipulo ng nakababatang henerasyon sa 5-element sect, ngunit ito ay hindi pa rin sapat upang bayaran ang iba pang 3 pick ng napakalaking halaga. "Conrad, hindi ko talaga akalain na ikaw at si Elder Ken ay nakatagpo talaga ng 2 freak na ganito. Consi, tayo na." Si Chendong na napagtanto na hindi niya makukuha ang kalamangan kay Conrad ngayon ay matalim na tumitig kay Conrad habang hinihimas niya ang kanyang namamagang mukha, at pagkatapos ay tinawag niya ang binata na may berdeng damit at balak umalis. Mula noong nasaksihan niya ang lakas na ipinahayag ni na Alvin at Dindo, ang ekspresyon ni Consi ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi masama, ito ay katumbas lamang ni Chendong. Kung ibibigay niya ang kanyang buong lakas habang hindi gumagamit ng isang espiritong sandata, higit sa lahat ay magkakaroon siya ng lakas ng 100 sinaunang may sungay na dragon. Not to mention inferior ito sa big guy, inferior pa ito sa binata na naka-violet. Sa kasalukuyan, nang marinig niyang tinawag siya ni Chendong, biglang lumiwanag ang mga mata ni Consi, at lumingon siya kay Chendong na parang isang mabigat na pasanin ang tinanggal sa kanyang mga balikat. Ayaw na niyang magtagal pa sa lugar na ito. Pero kaya ba niyang umalis dahil lang sa gusto niya? Swoosh! Swoosh! Isang Asher Bolt ng kidlat na sinamahan ng isang Earth and Yellow Bolt ng kidlat ang kumislap sa kalangitan upang lumitaw sa landas ni Consi at pinigilan siya. Isang binata na nakasuot ng violet na ganap na nababalot ng Asher color na unos at isang matipunong binata na nababalot ng Earth and Yellow light barrier na mahigpit na hamarang sa daanan ni Consi. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Nagdilim ang mukha ni Chendong. Nagdilim din ang mukha ni Consi nang makita niya ang 2 tao na humarap sa kanya, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pinisil ang isang bakas ng ngiti ng may matinding pagsisikap. "Ako. Hindi ko. Hindi ba ang aking tweet?" Hindi pa tapos sa pagsasalita si Consi nang si Dindo ay sumigaw na ng paputok para matakpan si Consi, at kasabay nito, mabilis siyang tumama na parang kidlat. Bang! Si Dindo ay tumama gamit ang isang suntok na tila isang gumuguhong bundok at ang malawak na Earth and Yellow na enerhiya ay bumulwak upang mag-transform sa isang Earth and Yellow color Divine Dragon na mabangis na bumangga sa dibdib ni Consi.
Bang! Ang malawak na enerhiya ay bumangga sa dibdib ni Consi at nabasag si Consi na lumilipad na parang araw na umalis sa busog. Ah! Sa sandaling lumipad palabas si Consi, namula ang kanyang mukha habang iniluwan niya ang isang malaking subo ng dugo, at sa loob ng dugong ito ay may mga pulang tipak ng dugo. Malinaw na nabasag ang kanyang mga laman loob sa suntok ni Dindo. Bang! Bang! Nang makita niyang pinasabog si Consi na lumilipad, halatang hindi intensyon ni Dindo na paalisan siya ng ganito, at tumapak siya sa lupa, na naging sanhi ng pagbagsak ng napakalaking earth and yellow na bato na lumabas sa manipis na hangin sa ilalim ng kanyang mga paa habang ginagamit niya ang counterforce na ito para lumipad palabas. Swoosh! Ang bilis ni Dindo ay parang isang mabilis na kidlat, at naabutan niya si Consi sa isang maikling sandali. Bang! Siya ay gumawa ng isa pang suntok na eksaktong tumama sa dantiyan ni Consi, na naging dahilan upang tuluyang masira ang kanyang dantiyan at ang origin energy sa loob nito ay bumulwak ng hindi mapigilan. Ah! Si Consi ay nagpalabas ng isang malungkot na sigaw na parang baboy na kinakatay, at pagkatapos ay ang origin energy sa kanyang katawan ay napatay, na naging dahilan upang ang kanyang katawan ay mawala ng suporta ng kanyang origin energy at bumulusok pababa. Kung wala ang kanyang origin energy, kahit na kaya ni Consi na maramdaman ang konsepto sa langit at lupa, ngunit kung wala ang origin energy na maging host nito, hindi niya nagawang isama ang konsepto sa kanyang katawan upang suportahan siya. Luo! Shendong! Iligtas! Iligtas mo ako! Bumilis ang katawan ni Consi nang bumagsak ito, at hirap na hirap niyang ibinuka ang kanyang bibig para humingi ng tulong kay Shendong. Kung hindi siya nailigtas ni Shendong, tiyak na mahuhulog siya sa kanyang kamatayan. Nang wasakin ni Dindo ang dantiyan ni Consi, ang paraan ng pagtingin ni Shendong kay Consi ay ganap na nagbago. Ngayon, nang marinig niya si Consi na humihingi ng tulong, malamig siyang umungol. Walang kwentang basura. Pagkatapos nito, lumipad siya upang umalis nang hindi lumingon, at iniwan niya ang Consi upang magpatuloy sa paglubog bago bumagsak sa isang bangin ng malakas at naging isang tumpok ng putik. Nakakaawa si Consi. Inalis ni Alvin ang kanyang tingin kay Consi at sinulyapan ang figure ni Shendong na nawawala sa malayo, at umiling siya. Basura talaga si Shendong. Ako, si Kuya Dindo, ay nagpakita ng matinding awa at pinigilan lang si dantiyan ng kanyang kasama, ngunit hindi ko sinasadyang patayin ang kanyang kasama. Ngunit hindi niya talaga pinansin ang kanyang kasama at direktang tumakas. Sinapo ni Dindo ang kanyang mga labi habang nagmumura. Nagpakita ng malaking awa. Ang nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay hindi nakaimik nang marinig nila si Dindo. Napilayan mo ang kanyang dantiyan, ngunit nagpapakita ito ng matinding awa. Kung hindi mo napilayan ang kanyang dantiyan, kung gayon babagsak siya sa kanyang kamatayan. Tara na. Tila nasanay na si Conrad sa pagiging marahas ni Dindo, at tinawag niya ang tatlo ni Alvin bago nagpatuloy sa pagbaba patungo sa pavilion sa ibaba. Talagang napahiya si Shendong. Si Nancy na ibinaba ni Alvin mula sa langit ay mahigpit na kinuyam ang kanyang maliliit na kamao habang nagsasalita siya ng may pagkapuot. 874. Hindi maiwasan ni Alvin ang manginig nang marinig niya si Nancy. Kung ang maliit na batang babae na ito ay magiging mabigat sa hinaharap, natatakot ako na siya ay isa pang little devil. Nang maisip niya ang munting diablo, ang tingin ni Alvin ay naging parang panaginip ng lumitaw sa kanyang isipan ang figure ng isang dalagang nakadamit na dilaw. Ang babaeng nakadamit na dilaw ay si Nympha. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Nympha sa sandaling ito. Bukod doon, iniisip ko kung umalis na ba si Little Gold, Little Black, at Little White sa lugar na iyon. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, at nang bumalik siya sa kanyang katinoan, bumaba na siya sa likod ni Conrad papunta sa isang pavilion na may 3 palapag. Ang bawat palapag ng pavilion na ito ay may pangunahing silid tulugan, kayong tatlo ay ayusin ito sa inyong mga sarili. Sinabi ni Conrad sa 3 grupo ni Alvin, maaari kayong lahat na hanapin ako kung may kulang. Nakatira ako sa pavilion na iyon. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Conrad ang isang pavilion na may 2 palapag sa di kalayuan. Okay.
Ang tatlong grupo ni Alvin ay tumango at pagkatapos ay pumasok sa pavilion. Si Dindo ay umakyat sa pinakamababang palapag, si Nancy ay umakyat sa ikalawang palapag, at si Alvin ay lumipat sa pinakamataas na palapag. Sa sandaling umalis ang isa sa pangunahing silid tulugan sa itaas na palapag, isang walang hangganang asul na kalangitan at puting ulap ang lilito sa harap ng mga mata. Habang ang grupo ng tatlo ni Alvin ay pumasok sa pavilion, ang mga nanunood ng Woodpeak na mga disipulo na nanunood ng palabas ay sunod-sunod na naghiwa-hiwalay, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na pananabik. Hindi ko talaga akalain na ibabalik ni na Senior Brother Chen at Elder Ken ang napakahusay na kabataang eksperto. Ang Woodpeak natin ay kayang iangat ang ating mga ulo sa pagkakataong ito. Ang labanan ng 5 tugatog ay simula pa lamang. Mayroong isa pang 3 araw bago ang labanan ng 5 picks. Ito ay tunay na dahilan para sa pag-asa. Sumili ang mga ngiti sa mga mukha ng mga alagad ng Woodpeak. Sila ay mga disipulo ng Woodpeak at nakikibahagi sa parehong karangalan at kahihiyan ng Woodpeak, kaya ang Woodpeak ay ang pagkakaroon sa ibaba sa gitna ng 5 taluktok dahilan upang sila ay tretuhin ng may paghamak ng mga disipulo ng iba pang 4 na taluktok at hindi makalakad ng nakataas ang kanilang mga ulo. Sawa na sila sa mga araw na ganito simula pa noong una. Sa pagkakataong ito, nang makakita sila ng pagkakataong palayain ang kanilang mga sarili mula rito, natural silang nasasabik sa sukdulan. Hindi nagtagal, alam ng karamihan sa mga disipulo ng Woodpeak kung ano ang nangyari kanina. Sa ilang sandali, ang mga alagad ng Woodpeak na nalaman ang tungkol sa bagay na ito ay nagngangalit sa pananabik. Sa sandaling ang karamihan sa mga disipulo ng Woodpeak ay nagngangalit sa pananabik, mayroong ilang mga disipulo ng Woodpeak na mga exception. Si Chendong ay isa sa kanila. Pagkatapos niyang uminom ng nakapagpapagaling na tabletang panggamot, ang namamagang mukha ni Chendong ay bumalik sa normal at walang bakas ng kanyang pagkakaroon ng pinsala ang makikita sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan sa sandaling ito, at siya ay nakatayo sa hangin na may bahagyang nababagabag na ekspresyon. Isang pavilion na may 3 palapag ang nakatayo malapit sa tuktok ng Woodpeak. Ang pavilion na ito ay nakatayong mag-isa sa gilid ng isang matarik na bangin, at mukhang lubhang mapanganib, na naging dahilan upang hindi maiwasan ng isa na makaramdam ng takot. Ang mukha ni Chendong ay puno ng magkasalungat na emosyon habang nakatingin siya sa pavilion na nasa harapan niya, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa dulo bago lumipad palabas para bumaba sa pavilion. Nakabalik ka na. Sa sandaling ito, lumabas ang isang matanda na nakasuot ng pulang silid sa 2 palapag ng pavilion. Ang matanda ay may matipunong figure, kulot na balbas, at mukhang bastos at pabaya na tao. Guro. Si Chendong ay magalang kapag kaharap ang matanda, ngunit ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi magandang tingnan. Umawang ang kanyang bibig ngunit hindi siya nagsalita sa huli, at tila nahihirapan siyang ibuka ang kanyang bibig. Ano? Naunawaan ng kulot na balbas na matandang lalaki na may mali at nagtanong na may nalilitong ekspresyon. Guro. Huminga ng malalim si Chendong. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na kahit na hindi niya sabihin sa kanyang amo ang tungkol kay Kansi, hindi magtatagal ay malalaman ng kanyang guro. Kaya, pinili niyang mag-confess. Kansi, siya. Tiningnan ni Chendong ang kulot na balbas na matandang lalaki, ang kanyang Panginoon, na may bahagyang nababagabag na ekspresyon, at pagkatapos niyang dahan-daang magbitaw ng 3 salita, muli siyang nag-alinlangan na parang hindi niya magawang magpatuloy. Noong nakaraan, ang kanyang guro ay masasabing nagbayad ng malaking halaga para mahayla si Kansi sa 5-element sect sa Woodpeak. Bukod sa lahat ng oras na nasayang niya, gumugol din siya ng maraming grade 3 spirit weapons at concept fragments sa kapangyarihang pinanggalingan ni Kansi. Ngunit ngayon, namatay na si Kansi, at namatay sa Woodpeak. Anong nangyari kay Kansi? Malungkot ang mukha ng matanda na may balbas na kulot. Guro, Kansi. Pinatay. Huminga ng malalim si Chendong at sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob na magsalita. Ano? Nanliit ang mga pupil ng matanda habang kumikislap ang malamig na ilaw sa loob, at pagkatapos ay nagtanong siya ng may malungkot na boses.
Ang mga miyembro ba ng Water Peak, Fire Peak, o Earth Peak ang gumawa nito? Wala sa kanila. Umiling si Chendong. Wala sa kanila. Kumunat ang noo ng matanda. Kung gayon paano siya namatay? Hindi kaya ito ang ginawa ng mga miyembro ng Gold Peak? Nang banggitin niya ang Gold Peak, bakas ng takot ang mga mata ng matanda. Hindi. Umiling muli si Chendong at tumawa ng mapait. Ito ay isang tao mula sa aming sariling Wood Peak. Ang Wood Peak natin. Gulat na gulat ang matanda, at saka nakasimangot na nagtanong. Maaaring nasaktan niya ang isang elder o marahil ay nasaktan ang isang nasa edad na disipulo. Sa abot ng kanyang pag-aalala, sa lakas ni Consi, maliban kung ito ay isang elder ng Wood Peak o isang disipulo ng middle-aged generation, halos walang sino man ang may kakayahang pumatay kay Consi sa Wood Peak. Ang lakas ni Consi ay katumbas ng mga pinakanamumukod tanging eksperto ng nakababatang henerasyon ng Wood Peak, sina Conrad at Chendong, at kahit na kumilos sina Conrad o Chendong laban kay Consi, imposibleng mapatay nila siya. Hindi. Umiling muli si Chendong. Hindi. Bahagyang napaawang ang sulok ng bibig ng matanda nang makita ang pagtataka sa kanyang mga mata. Pwede bang? Ang mga batang disipulong ibinalik ng ibang matatanda ang may gawa nito. Oo. Tumanggaw si Consi nang lumabas ang dalawang mabangis na ilaw mula sa kanyang mga mata. Yung mga batang disipulo na ibinalik ni na Conrad at Elder Ken. Pinatay nila si Consi pagdating nila. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa isang maliwanag na liwanag, at pagkatapos ay tumahimik siya. Samantala, tumingin si Chendong sa matanda at balis ang hinimok siya. Guro, ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na patayin si Consi ay walang iba kundi dahil hindi pa opisyal na nerehistro ni Consi ang kanyang sarili bilang isang disipulo ng Five Element Sect at lubos na naniniwalang hindi makikialam ang sekta. Sa kasalukuyan, ang 2 taong iyon ay hindi pa rin nakarehistro sa kanilang sarili. Kaya't kahit na sila ay mamatay, ang sekta ay hindi itutuloy ang bagay na ito. Guro, kailangan mong maghayganti para kay Consi at patayin ang 2 taong iyon. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Chendong ay nagbuga ng napakalamig na ilaw na tila handa nang lumunin ang kanyang mga kaaway. Noong una ay gusto niyang pukawin at supulan si Conrad ngayon, ngunit hindi niya naisip na hindi lamang siya nabigo sa pagsupil kay Conrad, maging ang kasama sa kanyang tabi ay pinatay ng mga tao sa tabi ni Conrad. Sa sandaling pinatay si Consi, napansin niya ang mga tingin ng panunuya ng mga nakapaligid na pulutong ng mga alagad ng Wood Peak na nakatingin sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nakaranas siya ng matinding kahihiyan. Ngayon, gusto lang niyang maging sanhi ng pagkamatay ng 2 taong iyon na naging sanhi ng paghihirap sa kanya, at ang kanyang puso ay magiging walang hanggan hanggang sa sila ay mamatay. 2. Ang matandang lalaki na natahimik ay hindi napigil ang sumimangot nang marinig niya si Chendong. Ang ibig mong sabihin ay nagsaanib puwersa silang 2 para patayin si Consi. Oo. Tumanggaw si Chendong. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na kung sinabi niyang si Dindo ang pumatay kay Consi ng mag-isa, kung gayon ang kanyang guro ay maaaring walang gawin kay Dindo para sa kapakanan ng kinabukasan ng Wood Peak. Ngunit ngayon, nang sabihin niyang nagsanib puwersa silang 2 para patayin si Consi, ang lahat ay ganap na naiiba. Bago pa makasagot ang matanda, umungol si Chendong. Paano sila magiging kalaban ni Consi kung hindi sila nagsanib puwersa? Bukod doon, kasalanan din ito ni Conrad. Siya ang nagpatigil sa akin at hindi ako pinayagang iligtas si Consi. Dahil dito kaya napatay si Consi ng 2 taong iyon. Nang matapos siyang magsalita, si Chendong ay may ekspresyon ng kalungkutan at galit, at tila lahat ng sinabi niya ay totoo. At least, naniwala ang kulot na balbas na matandang lalaki. Malamig na ungol ng matanda nang marinig ang sinabi ni Chendong. Kung pinatay nila si Consi sa ilalim ng mga pangyayari na ito ay one-on-one battle, kung gayon ay ayos lang. Kahit na ang Wood Peak ay walang Consi, hindi ito maaapektuhan. Ngunit talagang naglakas loob silang magsanib puwersa at nilipol ang isang magiging alagad ng Wood Peak na mas namumukod tangi kaysa sa kanila. 2 tao na mas mababa sa Consi ay lubos na walang silbi sa ating Wood Peak.
Nang matapos siyang magsalita, natatakpan ng yelo ang mukha ng matanda. Dahil mapangahas at walang ingat silang kumilos at pinatay si Consi dahil si Consi ay isang magiging alagad ng Woodpeak. Kaya maaari ko rin silang patayin dahil dalawa lang silang maliliit na magiging disipulo ng Woodpeak. Napuno ng lamig ang sinabi ng matanda. Ang isang magiging disipulo ng Woodpeak ay isang disipulo na handang tanggapin ng Woodpeak, at ang disipulo ay handang sumali sa Woodpeak, ngunit hindi pa opisyal na naging miyembro ng Five-Element Sect. Ang taong tulad nito ay hindi protektado ng Five-Element Sect. Guro, kung gusto mo silang patayin, bilasan natin at patayin sila ngayon bago sila isama ni Conrad para magparehistro at maging opisyal na mga disipulo. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Chendong na malinaw na nakakaramdam ng galit ng kanyang amo, at hindi niya maiwasang hikayatin ang matanda. Pangunahan. Tumango ang matanda, at halatang naramdaman niyang tama si Chendong. Oo. Chendong ay lumipad palabas na may kasiyahan, at pinangunahan niya ang daan at bumulusok pababa ng bundok. Tungkol naman sa matanda, hindi siya sumunod ng mabilis o mabagal sa likuran ni Chendong mula sa simula hanggang sa huli, at nakarating siya sa isang pavilion sa gilid ng bundok kasama si Chendong. Siya si Chendong. Ang kanyang Panginoon, si Elder Jerry He, ay dumating na rin. Kaagad, maraming tao ang nag-alis ng kanilang mga ulo mula sa kalapit na mga pavilion, at nakilala nila si Chendong at ang kulot na balbas na matandang lalaki. Ano kaya ang pinunta nila? Hindi naman sila pupunta para harapin ang dalawang batang disipulong ibinalik ni na Conrad at Elder Ken, di ba? Hindi malamang. Marahil ay gagawin ni Chendong ang ganoong bagay, ngunit tiyak na hindi ito gagawin ni Elder He. Elder buong puso niyang iniisip ang Woodpeak, at tiyak na hindi siya gagawa ng isang bagay na nakakapinsala sa Woodpeak. Dahil sa hitsura ng kulot na balbas ng tao, ang mga disipulong Woodpeak sa maraming pavilion ay hindi nang ahas na lumapit upang panoorin ang nangyayari dahil natatakot silang hindi nila sinasadyang masaktan si Elder He. Ang init ng ulo ni Elder He ay kilala sa Woodpeak sa pagiging irritable, at kakaunti ang mga tao ang nang ahas na saktan siya. Nasa loob sila. Ang matandang lalaki, ang Elder Jerry ng Woodpeak ay tumingin sa pavilion na may tatlong palapag sa ilalim niya, at isang piraso ng malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagtanong siya sa mahinang boses. Oo, Master. Magalang na tugon ni Chendong, bago gamitin ang kanyang origin energy para dagdagan ang kanyang boses habang siya ay kumikislap patungo sa mga pavilion. Ang kanyang boses ay puro, kaya kahit na kumalat ito sa buong pavilion, hindi ito narinig ng iba pang mga disipulo ng Woodpeak sa iba pang mga pavilion na nanunood mula sa malapit. Alvin, Dindo, lumabas ka at mamatay. Ito ang mga salita ni Chendong. Sa pavilion, lumubog ang mga ekspresyon ni na Alvin, Dindo, at Nancy nang marinig nila si Chendong. 875. Lumabas si Nancy sa kanyang silid at tumingin kay Chendong na nasa itaas ng kalangitan, at ilang sandali, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Matagumpay na umakyat sa langit sina Alvin at Dindo, at sa isang kisap mata, nakarating sila sa kalangitan upang humarap kay Chendong mula sa malayo. Si Alvin at Dindo ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong magsalita nang makita nila ang isang matanda na may balbas na pula na bumababa sa gilid ni Chendong, at tinitigan niya sila ng may malamig na tingin. Isang eksperto sa Void Transformation Stage. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin, at isang ekspresyon ng pagkagulat ang bumalot sa kanyang mukha. Nagpakita si Dindo ng bahagyang nakakatakot na ekspresyon at sinabi niya kay Alvin na nasa tabi niya sa mahinang boses, Alvin, mukhang tinawag ni Chendong ang kanyang amo. Ang Panginoon ni Chendong ay tiyak na elder ng Woodpeak, si Jerry. Nang magkaharap sina Conrad at Chendong kanina, nalaman ito ni Alvin mula sa mga pabuulong na talakayan ng ilang mga disipulo ng Woodpeak. Ngunit hindi niya akalain na tatawagin talaga ni Chendong ang kanyang amo. Master, silang dalawa ang pumatay kay Consi. Tumingin si Chendong kina Alvin at Dindo habang kinakausap niya si Jerry na may mahinang boses, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga hibla ng nakakatakot na malamig na ilaw na tila handa nang lumunin sina Alvin at Dindo.
Pinatay niyong dalawa si Concy. Ang napakalamig na titig ni Jerry ay tumitig kina Alvin at Dindo habang ang galit na galit ay lumitaw sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang kanyang pulang damit ay lumipad na walang hangin. Hindi pa nagkaroon ng oras sina Alvin at Dindo para magsalita nang iniunat na ni Chendong ang kanyang kamay para ituro ang malayo. Guro, tingnan mo. Ang bangkay ni Concy iyan. Pagkatapos nilang pilayin ang pagtatanim ni Concy, hinayaan nila siyang mahulog sa kanyang kamatayan. Ang mga direksyon na itinuro ni Chendong ay mismong gilid ng bangin kung saan nahulog si Concy hanggang sa kanyang kamatayan. Sa lugar na iyon ay isang nakakatakot na pool ng dugo at isang bangkay na nabasag sa putik. Napasulyap si Jerry, at hindi napigilan ng kanyang mga estudyante na magsiksikan. Biglang bumulwak mula sa kanya ang malawak at materyal na gatas na puting origin energy, at parang likido na umagos sa kanyang katawan. Sa loob ng malawak at materyal na origin energy na tila nasa likidong anyo ay may mga hibla ng marahas na enerhiya na lumulukso, at tila ito ay paputok anumang oras. Ang pagpatay sa kanya ay isang pag-iisip lang. Ngunit talagang gumamit kayong dalawa ng napakalupit na paraan para patayin si Concy. Pareho kayong walang kwalifikasyon para maging mga disipulo ng aking woodpeak. Namumula sa galit si Jerry habang malamig na nakatitig kina Alvin at Dindo, at ang kanyang boses ay napakalamig. Hindi lang iyon, pareho kayong dapat magbayad ng halaga para sa pagkamatay ni Concy. Wala kaming mga kwalifikasyon para maging mga alagad ng woodpeak. Kailangan nating bayaran ang presyo ng pagkamatay ni Concy. Si Alvin at Dindo ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa nang marinig nila ang Jerry, at nakita nila ang matinding galit sa mga mata ng isa't isa. Biglang sumili ang malamig na ngiti sa gilid ng kanilang mga labi. Ikaw ang matanda sa woodpeak, Jerry. Si Alvin ay humakbang pasulong at tiningnan si Jerry sa mata ng walang kaunting takot, at nagtanong siya sa malamig na boses. Mapangahas. Hindi pa nagsasalita si Jerry nang sumigaw na si Chendong. Alvin, paanong ang isang magiging alagad ng woodpeak na tulad mo ay magsasalita ng pangalan ng aking Panginoon? Hindi pa banggitin na isa ka lamang magiging disipulo ng woodpeak, kahit na naging opisyal ka ng alagad ng ating woodpeak, ang pangalan ng aking amo ay hindi isang bagay na maaari mong direktang tugunan. Ngunit hindi pinansin ni Alvin si Chendong at tumingin kay Jerry habang nagtanong ito sa malamig na boses. Elder He, sinabi mo na kailangan nating pagbayaran ang kamatayan ni Concy. Sa tingin mo ba ay pinatay natin si Concy nang walang dahilan? O baka iniisip mo na hindi nagkamali si Concy? Ang ekspresyon ni Jerry ay lubhang hindi magandang tingnan mula sa pagtatanong sa kanyang mukha ni Alvin. Sino siya? Ang marangal na elder ng 5-element sex woodpeak, isang pag-iral sa ika-6 na antas ng void transformation stage. Isang magiging alagad ng woodpeak ang nangahas na maging napakapangahas sa harap niya. Ngunit nang matapos magsalita si Alvin, hindi napigilan ng kanyang mga kilay na kumunat ang noo nang mapagtanto niyang nakalimutan niya ang isang bagay na pinakamahalaga. Paano sinaktan ni Concy ang 2 taong nauna sa kanya? Kung gayon, gusto kong marinig, ano nga ba ang mga pagkakamali ni Concy? Tanong ni Jerry sa malamig na boses. Natatakot akong tanungin mo ang iyong mabuting alagad. Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng lamig habang nakatingin kay Chendong at nagsasalita ng bawat salita. Agad na tumingin si Jerry kay Chendong nang marinig niya ito. Chendong, magsalita ka. Oo, Master. Magalang na sagot ni Chendong, at pagkatapos ay sinabi niya, aaminin ko na ako ang unang nagkamali sa pangyayari ngayon. Nang makita kong dinala sila ni Conrad sa woodpeak, ang pagnanais na maging mahusay ay lumitaw sa aking puso at hinaranggan ko ang kanilang landas. Wika ni Chendong habang iniunat niya ang kanyang kamay para ituro sina Alvin at Dindo. Ma'am! Tumanggaw si Jerry at nagpakita ng isang masayang ngiti. Natural na naiintindihan niya itong alagad niya. Palaging sinisikap ng kanyang disipulo na maging higit sa iba, kaya hindi nakakagulat sa kanya ang paggawa nito. Ngunit, dahil nakikilala ni Chendong ang kanyang sariling mga pagkakamali, kung gayon ito ay isang magandang simula, at ito ay mapagpaumanhin.
Matapos ipahiwatig ni Chendong ang dahilan ng hidwaan, nang makita nina Alvin at Dindo na hindi lamang si Jerry ay walang intensyon na sisihin si Chendong, sa halip ay nagpahayag siya ng isang ngiti, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging hindi magandang tingnan. Alvin, mukhang ang matandang ito ay walang utak na pumanig sa mga mali. Ang galit na pagpapadala ng boses ni Dindo ay malinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Napansin ko. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya sa pamamagitan ng voice transmission. Like master like disciple. Marahil tayo ay mali sa simula pa lang. Ang dahilan ng pagtanggi ng Woodpeak ay hindi dahil sa ang iba pang tatlong peak ay kumikilos laban sa Woodpeak. Ang matandang ito ay talagang nangangahas na sabihin na itong Kuya Dindo ay walang mga kwalifikasyon para maging isang alagad ng Woodpeak. Talaga bang iniisip niya na desperado akong maging disipulo ng kanilang Woodpeak? Sa likas na talento ko, kahit ang Goldpeak ay hindi tumanggi sa aking pagpasok. Ang voice transmission ni Dindo ay puno ng paghamak. Pagkatapos noon, ako at si Kansi ay nagsalita lamang ng hindi maayos at bahagyang nasaktan sila. Ngunit hindi sila nagsalita at sumabog upang pilayin ang pagtatanim ni Kansi bago siya naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagpatuloy si Chendong. Nang matapos siyang magsalita, tumingin siya kay Jerry, at ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit habang galit na sinabi niya, "Guro, kailangan mong maghiganti para kay Kansi." Kahit na si Kansi ang may kasalanan, ang kanyang kasalanan ay hindi nagdulot ng kamatayan. Tumango si Jerry bago tumingin kina Alvin at Dindo na may titig na puno ng malalamig na pagpatay na layunin. May sasabihin ba kayong dalawa ngayon? Napabuntong hininga si Dindo at ipinakita ang ekspresyon ng panghahamak habang sinabi niya, "May kabuluhan ba ang anumang sasabihin ko ngayon?" Hindi katakatakang napaka-arrogant ng Chendong na ito at nang ahas na manggulo ng walang dahilan. Lumalabas na mayroon siyang isang magandang master na tulad mo na sumusuporta sa kanya. Sa isang woodworm na tulad mo dito, hindi nakakagulat na ang Woodpeak ay mahuhulog sa pagbaba. Nang matapos siyang magsalita, diretsyong nagsalita si Dindo. "Nililigawan mo si kamatayan." Malungkot ang mukha ni Jerry nang marinig niya si Dindo. Kasunod nito, ang origin energy sa kanyang katawan na halos likido ay nanginginig, at pagkatapos ay napalitan ito ng maraming makapal na kulay violet na kidlat na bahagyang naglalabas ng mabibigat na tunog ng kulog sa loob. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Jerry, mahigit 1,000 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nagsama-sama sa isang mabigat na hanay na tila isang itim na ulap na tumatakip sa kalangitan, at nagdulot ito ng labis na mapang-ipong pakiramdam sa lahat ng naruroon. Ika-6 na antas ng Void Transformation Stage. Ika-6 na antas ng Advanced Lightning Force. Bahagyang lumubog ang mukha ni Alvin. Kahit na alam niya noon pa man na si Jerry ay isang elder ng Woodpeak, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang lakas ni Jerry. Ang isang pang-6 na antas ng Void Transformation Stage Elder ay tiyak na nagtataglay ng isang pambihirang katayuan sa Woodpeak. Sa ilang sandali, bumangon ang lamig sa puso ni Alvin. Bigla niyang naramdaman na ang mga salitang sinabi ni Dindo ng maaga ay totoo. Marahil ang pagbaba ng Woodpeak ay talagang hindi lamang dahil wala nang natitirang mga alagad sa nakababatang henerasyon ng Woodpeak, at ito rin ay dahil sa pagkabigo nitong Woodpeak Elder na makilala ang tama at mali. Sabi nga, ang isang kaawa-awang tao ay tiyak na may kasuklam-suklam sa kanya. Ang Woodpeak ay ganoon din. She asterisk T. My God! Elder gusto niya talagang gumawa ng hakbang laban sa kanila. They're the future of our Woodpeak. This won't do. We must absolutely not allow anything to happen to them, otherwise, hindi na tayo makakalakad ng nakataas ang ulo kapag kaharap ang mga alagad ng iba pang 4 na peak tulad ng dati. Mga kapatid, ate, kung ayaw mong makaranas ng kahihiyan sa hinaharap, sumunod ka sa akin. Ano man ang mangyari, hindi natin dapat pahintulutan si Elder He na saktan ang hinaharap na pag-asa ng ating Woodpeak. Tara na. Ipapaalam ko kay Senior Brother Conrad.
Nang itinaas ni Jerry ang kanyang kamay na may intensyong kumilos laban kina Alvin at Dindo, at nang lumitaw ang isang anting-anteng sa kamay ni Alvin habang ang kanyang tingin ay nakalok ng mahigpit sa Jerry habang nakahanda na itapon ang anting-anteng at lipulin si Jerry anumang oras. Itago mo ang kamay mo. Elder He, hindi mo sila mapapatay. Hindi mo masisira ang kinabukasan ng ating Woodpeak. Elder Ken, kung sila ang napatay mo, kung gayon ikaw ay hahatulan bilang isang taksil ng ating Woodpeak para sa kawalang hanggan. Jerry, I don't have asterisk at skincare if you're an elder of the Woodpeak or not. Kung gusto mo silang mabuhatan ng kamay, then you must step over my dead body. Isang alon ng nagngangalit na mga tinig na parang dumadagandong na kulog ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, at naging dahilan ito upang hindi maiwasang maging malungkot ang ekspresyon ni Jerry. Para naman kay Chendong, lubos siyang natigilan nang makita niya ang isang grupo ng mga disipulo ng Woodpeak na sumisingil sa isang nakakatakot na hanay dahil hindi niya akalain na magaganap ang gayong labis na bagay. Ang mga disipulong ito ng Woodpeak ay dumating upang tulungan sina Alvin at Dindo na dalawang tagalabas. Sa sandaling ito, sa parehong oras na ang kanyang puso ay napuno ng hindi paniniwala, ang walang hangganang puot at inggit ay bumangon sa kanyang puso. Kasunod nito, dali-dali siyang tumingin kay Jerry at hinimok. Master, dali-dali silang patayin. Dali-dali silang patayin. Sa sandaling ito, iisa lang ang natitira sa kanyang puso, dapat mamatay sina Alvin at Dindo. Nang marinig niya ang mga salita ni Chendong, ang ekspresyon ni Alvin na orihinal na natigilan sa mga disipulo ng Woodpeak na nagtagpo mula sa lahat ng direksyon ay naging malungkot, at pagkatapos ay dali-dali niyang inilipat ang kanyang atensyon sa Jerry at kinulong sa Jerry ang kanyang tingin. Hanggat gumawa si Jerry ng kahit kaunting galaw, hindi siya magdadalawang isip na itapon ang anting-anting at lipulin si Jerry. Ngunit si Jerry ay parang hindi niya narinig si Chendong, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay habang ang mga kulay violet na kidlat na pumulupot sa kanyang katawan ay kumalat ng walang bakas kasabay ng pagkilos na ito. Sila. Napatulala si Jerry habang tinitingnan niya ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak na nagtipon mula sa lahat ng dako, at isang masamang premonition ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Dalawang magiging disciples ng Woodpeak na hindi opisyal na nakarehistro sa kanilang sarili bilang mga disipulo ng Five Element Sect ang naging dahilan upang mapansin sila ng napakaraming disciples ng Woodpeak. Kahit gaano siya kabagal mag-react, na-realize niya pa rin na may mali. 876. Whoosh! 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 Maraming figure, parehong lalaki at babae ang lumiwanag sa kalangitan upang makarating sa ilang sandali bago sina Alvin at Dindo, at pagkatapos ay pinalibutan nila sina Alvin at Dindo na parang pader ng tao, pinuprotektahan silang dalawa sa likuran nila. Ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng Woodpeak. Ito. Nagkatinginan sina Alvin at Dindo at nakita nila ang pagkagulat sa mga mata ng isa't isa. Sa parehong oras na ang mga aksyon ng mga alagad na ito ng Woodpeak ay naging sanhi ng kanilang pagkabigla, ang init ay lumitaw sa kanilang mga puso. Pinuprotektahan sila ng mga disipulong Woodpeak na ito. Sa kasalukuyan, pagkatapos na protektahan ng mga uwak ng mga disipulo ng Woodpeak sina Alvin at Dindo sa likod nila, tumingin sila kay Jerry na may mapagbantay na ekspresyon na parang si Jerry ay isang nakakatakot na halimaw. Elder He, hindi mo sila mapapatungan. Elder He, kung gusto mo silang patayin, lampasan mo muna kami. Ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay nagkakaisa, at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit nang harapin nila ang Jerry. Kayong lahat, anong ginagawa nyo? Huminga ng malalim si Jerry, at ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang kulot na balbas ay puno ng pagkabigla. Hindi niya akalain na ang dalawang kabataang lalaki na kararating lang sa Woodpeak at hindi pa opisyal na nakarehistro sa kanilang sarili bilang mga disipulo ay talagang magkakaroon ng ganoong kakayahan upang ailapit ang mga disipulo ng Woodpeak sa kanilang tabi. Maaari bang sabihin sa akin ng sinuman kung ano ang nangyayari? Anong ginagawa niyong lahat? Si Chendong ay nakatayo sa tabi ni Jerry, at tinakasan niya ng malamig na tingin ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak habang sinasabi niya sa malalim na boses, huwag ninyong kalimutan na lahat kayo ay mga disipulo ng Woodpeak.
Ngayon, ang aking Panginoon, isang elder ng Woodpeak, ay gustong parusahan ang 2 taong ito na walang habas na pumatay sa inyo, si Woodpeak, ngunit ang lahat ay pinatay kayo ni Woodpeak. Nakikialam ba kayong lahat? Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Chendong ay napuno ng malagim na hangarin sa pagpatay na dumaan patungo sa pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak, at tila gusto niyang gamitin ito para pagbabantaan sila. Sa kasamaang palad, ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay tila hindi narinig si Chendong, at ang kanilang mga titig na puno ng pagbabantay ay nanatili sa Jerry mula sa simula hanggang sa katapusan. Para silang labis na natatakot na si Jerry ay muling gumawa ng hakbang laban kina Alvin at Dindo. Para sa isang oras, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay naging lubhang mabigat. Nakatayo doon si Jerry sa himpapawid ng walang kahit katiting na paggalaw. Kahit na ang karamihan ng mga disipulo ng Woodpeak ay nakialam, lubos niyang katiyakan na kaya niyang patayin sina Alvin at Dindo, ngunit hindi siya kumilos sa ganitong paraan. Ang kanyang puso ay napuno ng kuryosidad sa sandaling ito. Ano ang inaasahan nina Alvin at Dindo para magawa ng karamihan ng mga alagad ng Woodpeak na kumilos ng ganoon kalaki para sa kanila? Tulad ng sinasabi, ang mga nakakuha ng suporta ng masa ay nakakakuha ng mundo. Kahit na sina Alvin at Dindo ay hindi pa opisyal na naging mga disipulo ng Woodpeak, ngunit nakuha nila ang suporta ng lahat sa Woodpeak, at maging siya, isang elder ng Woodpeak, ay nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang kababaan. Alvin, Danyo. Ayos lang ba kayong dalawa? Isang nag-aalalang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo at lumapit, at kasama ang boses na ito ay isang figure na mabilis na kumislap, at dumating ito sa harap ng pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak na nakabuo ng isang pader ng tao. Ayos naman kami. Samantala, umakyat sina Alvin at Dindo mula sa likod ng mga tao at tumayo sa harap ng taong dumating. Ang taong ito ay si Conrad. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Conrad ay sobrang hindi magandang tingnan dahil halos nalaman na niya ang lahat ng nangyari mula sa disipulong Woodpeak na naghahanap sa kanya kanina. Hindi niya akalain na kababalik lang niya sa kanyang tirahan at nakaupo ng naka-crossleg sa cultivation sa loob ng ilang sandali nang may nangyari sa labas. May isang tao talaga na gustong pumatay kina Alvin at Dindo at lipulin ang kinabukasan ng kanilang Woodpeak. Kung noon pa man, tiyak na babatiin muna ni Conrad ang elder ng Woodpeak, si Jerry, sa sandaling magpakita siya. Ngunit hindi na niya ito ginawa ngayon, at sa halip ay yumuko siya sa pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak at seryosong nagsabi, "Salamat, sa inyong lahat. Lahat kayo ay nakagawa ng mabuti. Naniniwala ako na sa inyong lahat na narito, tiyak na magiging maliwanag ang kinabukasan ng ating Woodpeak. Senior Kuya Conrad, masyado kang mabait." Oo, Senior Brother Conrad, ito ay isang bagay na dapat nating gawin. Senior Brother Conrad, kayo ni Elder Ken ay nagbigay ng malaking merito sa ating Woodpeak. Ang lahat ng nagawa natin ay hindi gaanong mahalaga. Ang pulutong ng mga alagad ng Woodpeak ay sunod-sunod na sumagot. Salamat. Samantala, yumuko sina Alvin at Dindo sa pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak. Marahil ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay walang mga lakas na mas nakakatakot kaysa sa kanilang dalawa, ngunit lahat ng ginawa ng mga disipulong ito ng Woodpeak kanina ay naging dahilan upang madama nilang dalawa ang taos-pusong pasasalamat. Ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak ay nagpahayag ng palakaibigang ngiti nang harapin ang pagpapahayag ng pasasalamat nina Alvin at Dindo. Elder siya. Lumingon si Conrad, at lumubog ang mukha niya habang nakatingin kay Jerry na nakatayo sa di kalayuan. Maaari ko bang malaman kung paano ka sinaktan nina Alvin at Dindo para talagang balak mong patayin sila? Ang boses ni Conrad ay puno ng nagtatanong na tono. Conrad, sino ka sa tingin mo? Karapat-dapat ka pa bang magsalita ng ganito sa aking amo? Hindi pa nagsasalita si Jerry nang manunuya na si Chendong. Chendong. Napansin na ni Jerry na may mali. Sa kasalukuyan, nang makita niyang nagmamadali pa rin ang kanyang mga disipulo, hindi niya naiwasang sumimangot at balak niyang pigilan si Chendong. Ngunit ibinuka pa lang niya ang kanyang bibig nang maputol siya ng isang malamig at walang pakialam na boses na bumaba mula sa langit. Kung hindi siya karapat-dapat, paano ako?
Ang malamig at walang malasakit na boses ay umalangaw-ngaw at iginuhit ang mga tingin ng lahat. Sa taas ng langit, dalawang matandang lalaki ang magkatabing bumaba. Ang dalawang matandang lalaki ay kasalukuyang may labis na hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Lalo na ang isang armadong matanda na kakasalita pa lang, ang kanyang mga mata ay kumikislap pa sa sobrang lamig. Ang kanyang titig ay parang makamandag na ahas na tumatambangan at aatake anumang oras. Elder Yang, nakabalik ka na. Hindi napigilan ni Jerry na matigilan nang makita ang isang armadong matanda, dahil hindi niya akalain na babalik ang matandang ito sa Woodpeak. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na ang personal na disipulo ng matanda ay na-poach ng Fire Peaks Master 10 taon na ang nakakaraan, ang matanda ay umalis sa Five Element Sect sa kanyang galit at nagpunta upang manatili sa punto ng mga operasyon ng Woodpeak sa Settlement City. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 10 taon, babalik talaga ang matanda. Sino ka? Malinaw na hindi nakilala ni Chendong ang isang armadong matandang lalaki, at nakasimangot siya habang nagtatanong sa mahinang boses. Chendong, huwag kang maging walang galang. Ito si Elder Yang, ang numero 2 eksperto sa ating Woodpeak. Mabilis na humingi ng tawad kay Elder Yang. Nang makita niya ang kanyang alagad na talagang nangangahas na saktan ang matanda, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Jerry habang nagmamadali itong sumigaw ng may malungkot na boses. Ang numero 2 eksperto ng Woodpeak. Namutla ang mukha ni Chendong nang sabihin ito ni Jerry. Siya si Elder Lanzo. Biglang bumaba ang tingin ni Chendong sa pugot na braso ng matanda. Kasunod nito, nanginginig ang kanyang katawan ng walang dahilan dahil tila naalala niya ang isang uri ng nakakatakot na pangyayari. Kahit na kinuha lang niya si Elder He bilang kanyang Panginoon 8 taon na ang nakakaraan at napunta siya sa Five Element Sect 7 taon na ang nakararaan, ngunit narinig niyang binanggit ng kanyang master ang matandang ito sa maraming pagkakataon. Ang matandang ito ay tinawag na Lanzo, at siya ang pinakakakilakilabot na pag-iral sa Woodpeak sa ibaba ng Peak Master. Kuya Yang. Hindi maiwasan ni Chendong ang manginig, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo sa gulat at yumuko kay Lanzo. Ako. Hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan kanina, Elder Lanzo, sana mapatawad ako ni Elder Yang. Malamig na umungol si Lanzo, at tila hindi siya kumikilos, ngunit isang putok ang umalangaw-ngaw. Sa susunod na sandali, ang buong katawan ni Chendong ay lumipad palabas na parang araw na umalis sa busog, at paulit-ulit siyang nagluwa ng ilang subo ng dugo sa daan. Si Chendong na halos hindi napigilan ang kanyang figure sa himpapawid ay may mukha na mapatla na parang kumot, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lanzo. Kuya Yang, mali ako. Mali talaga ako. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nakapag-react ng eksakto ng kumilos ang isang armadong matandang nasa harapan niya. Alam niya na kung gusto siyang patayin ng isang armadong matanda, hindi na siya makakahinga pa. Kuya Yang, bakit mo ginawa iyon? Nang makita niyang hinampes ni Lanzo ang kanyang disipulo kahit na humingi ng tawad ang kanyang disipulo kay Lanzo, agad na nahiya si Jerry at nagtanong sa mahinang boses. Bakit? Walang pakialam na sumulyap si Lanzo kay Jerry, at sa sumunod na sandali, nawala siya kaagad. Nang muli siyang nagpakita, siya ay nasa lugar na kaninang kinatatayuan ni Jerry, samantalang, si Jerry ay sa halip ay pinasabog na lumilipad at sumunod sa mga yapak ni Chendong. Alvin, Dindo. Ang Woodpeak ay magbibigay sa inyong dalawa ng paliwanag para sa pangyayari ngayon. Si Ken na kasama ni Lanzo ay nagsalita kina Alvin at Dindo ng may tame time na ekspresyon. Sa di kalayuan, mapatla ang mukha ni Jerry habang galit na nakatitig kay Lanzo. Lanzo, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang ikaw ang number 2 expert ng Woodpeak. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag sa pangyayari ngayon, hihilingin ko sa Peak Master na itaguyod ang hustisya para sa akin. Ang Peak Master. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Lanzo nang marinig niya ang Jerry. Kung ang taong nakatayo dito sa sandaling ito ay hindi ako kundi ang Peak Master. Sa tingin mo ba ay dadanasan mo lang at ng iyong disipulo ang kaunting parusang ito? Ha! Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ni Lanzo ay nagulat kay Jerry.
Kasunod nito, bumaba ang tingin ni Jerry kina Alvin at Dindo nang mahina niyang napagtanto na ang lahat ng nasa harap niya ay may kaugnayan sa dalawang binata na ito. Sino nga ba ang dalawang binata na ito? Bakit kusang loob na protektahan sila ng karamihan ng mga alagad ng Woodpeak? Bakit sila Lanzo at Ken ay paninindigan? Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng mga katanungan at higit pang mga katanungan. Conrad, nang marinig kong sinabi mong gusto ni Jerry na patayin sina Alvin at Dindo, agad akong sumugod. Ano nga ba ang nangyayari? Nang medyo kakaiba ang kapaligiran, tumingin si Ken kay Conrad at nagtanong sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Conrad at hindi nagtago ng anuman habang nagsasalita siya tungkol sa bagay na nakaharang sa kanyang landas ni Chendong at Consi habang dinadala ang tatlong grupo ni Alvin. Hindi lang sina Chendong at Consi ang hamarang sa ating mga landas, paulit-ulit pa nilang pinahiya sina Alvin at Dindo, at tinawag silang dalawa na basura. Maraming magkakapatid dito ang makakapagpatoto sa lahat ng ito. Nang magsalita siya dito, nilinggan ni Conrad ang kanyang paligid at ang pulutong ng mga disipulo ng Woodpeak na nakatayo na nakakalat sa lahat ng direksyon. Eksakto. Makakapagsaksi ako na talagang pinahiya ni Chendong at Consi sina Alvin at Dindo ng ganoong paraan noong panahong iyon. Kaya ko ring sumaksi. Kung hindi dahil sa kanilang pagmamalabas, tiyak na hindi nakikilos sina Alvin at Dindo. Kahit na ang pinakakalmadong tao ay may init ng ulo, lalo pa sina Alvin at Dindo. Kung ako silang dalawa, hindi ko rin matiis na mapahiya ng ganyan. Ang maraming alagad ng Woodpeak ay sunod-sunod na nagsalita. Ang mga martial artist ay nagtataglay ng matatag at hindi sumusukong mga karakter habang sila ay nakatayo sa langit at lupa, at kahit na ang kapangyarihan ng langit at lupa ay hindi magagawang yumuko sila. Mas gugustuhin pa nilang mamatay ng nakatayo kaysa lumuhad para mabuhay. Kung ang isa ay may kakayahang manatiling walang malasakit kapag pinahiya ng iba na tulad niyan, ano ang silbi ng paglinang? Kung hindi man lang nila kayang protektahan ang kanilang sarili, paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay? Malungkot ang mukha ni Jerry nang marinig niya ang pulutong ng mga alagad ng Woodpeak na sabay-sabay na nagsalita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.